Good morning. Inom tayo kay by 200 rupees ito. Kasi nga, bumalik na ako dito. Gawa nga ng kanina, wala sila ni Didi. Nagluluto. So, you did not eat yet? Today? I eat already. I take my lunch. And Didi, eating now? And then she eat. Cry. Puro lahat, tubig. Inom lang talaga ako. Gusto kong inom nung kahapon pa. Actually, namili na ako. Iniwan ko lang sa isang tindahan. Dahil ang bigat. Sige. Kumakanta siya. Walang laman, guys. Grabe si Didi. Grabe yung guys, yung 2,000 rupees. Parang hangin lang sa palad. Didi. So, kinuha ko na yung isang tray na itlog na binili natin. Tingnan nyo guys, ang dami nilang mga binibenta ni Didi na mga kamote. Pero, may tinignan ako parang hindi naman yun kasaba. Kaya yan. Bye-bye. See. Okay. You making vlog? Yeah! Say hi! Okay. So, ayun guys. Tingnan nyo, ang dami nilang benta ni Didi. Na mga sarkanda, sweet potato. Ayan. Bayad muna pala ako ng balance kay Didi. Ito, hindi ko alam kung kasaba. Sarkanda daw. Hindi ko alam guys kung kasaba ito. Yan. Kasi meron silang dalawang klase nito. Ito, ubi ata ito. Yan. Magbayad muna ako kasi may balance ako dito kay Didi ng 200. Shopping. Anda. There is shopping. Anda China. So guys, dito na ako sa bahay. Ito yung pinamili ko. Ipapakita ko sa inyo. So ito guys, ang isang crate na itlog na ito. Nung last binili natin is nasa 500. From 480, from 420 hanggang ngayon. Ang price nito is nasa 560 na siya. Mahal today guys ang mga gulay. May araw na mahal. Bukas pala guys, festival nila. So ngayon, ito yung nabili natin. Chine-check ko rin doon maigi kasi yung minsan, yung ibang itlog nakadikit and hindi siya matanggal. Ang bilis naman mag-iba ang kulay. Ang kilos nito is 200 per kilo rupees. Bumili ako ng patatas. Yung per kilo naman ng patatas is nasa 200. Danya or coriander, 20 rupees yan. So bumili ako ng luya. Basta ang total nito with danya is 210. So bumili din ako ng bawang, 6 na piraso. Ang mahal guys is yung kamatis. Ang per kilo ng kamatis is 300 rupees. So, nasa 120 itong binili ko. And then, yung sibuyas, per kilo is 120. Bumaba yung sibuyas. At saka, hindi magaganda yung mga sibuyas nila. Kasi, chinik ko isa-isa. And, bumili ako, eto, 200 ito guys, yung kamote. Dalawang klase na kamote ang binili ko. Ayan, ito at ito. Kasi nga, bukas ay festival nila. So, lahat naglabasan today. Bumili din ako ng cucumber. Ayan. Kasi nga, itatry natin yung dressing na binigay ni Ate Japan. Bumili ako ng saging. 120 ito guys. So, ilang piraso. 3 tindahan ang pinagbilhan ko ng mga pinamili ko today. So, 120, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pieces, 120. And then, bumili ako ng manok. 200 rupees. Yan. Kasi, so, ganun yung lulutuin ko today. Yung chicken curry. Lulutuin ko and then yung broccoli. So ayan, ang aga nating nag-shopping dahil kalbo yung aking guys, lagayan ng mga natin pang sahog. So ayun, at titikman natin tong kamote natin guys. Sarap ikamote delight no, may condense ako. Butter din ako. So itry ko kung magkakamote delight ako guys kasi magugustuhan ni Yuhan yun. Mabilis lang naman magkamote delight, 'di ba? So mamaya gawa tayo kamote delight na lang. And then, ayan, mag-start na ako guys dahil magko-quarter to 11 na dito. And si Deepak as usual, nasa itaas, naglilinis. And i-refill ko muna yung mga lagayan natin ng mga gulay. And syempre, gagamitin natin yung mga binigay sa akin na seasonings ni Ate Japan. Dahil lagi ko nakakalimutan. Kasi nga, hindi ko pa siya na-transfer. So, huli ko na lang makita, ay, ala, may binigay pala sa akin si ate pang seasoning. So, yun guys, ilipat ko sila sa mga lalagyan. Or lagay ko lang siya muna sa mga pakonti-konti lang guys. Alam nyo,
Meron pala sa akin binigay si Ate Japan ng isang klaseng noodles. Ito yung niluluto ni Buwan na parang ano siya guys. Ang tawag dito is dido eh. Yung parang na ginawa nilang parang flour at yun ang parang niluluto nila guys. So ito siya. Ito naman ay noodles ito. I-try ko ito kung ano naman at kung paano ito niluluto. Lilipat natin. Kasi may sasakyan. Kala ko may pumasok. Lilipat ko muna ito. Ito ay sabi ni Ate Dashi daw ito. Dashi. So alam ko na yung dashi. And meron akong malaking paglalagyan pero hindi ko na muna uubusin kasi nga unti-unti ko lang muna ilagay. Ito yung isang seasonings na binigay ni ate sa akin kasi malalaki na nga, 'di ba? Masarap talaga guys. Kaya gagamitin ko ito today. Ito lang. Yan, kasi pag sa malaki ko ilagay, baka tumigas ba siya. Malaking tulong itong mga seasonings kahit pa paano. So bukas no, yung festival nila, hindi sila kakain ng mga meat. Walang bawang, walang sibuyas, and hindi sila pwedeng kumain ng rice bukas. At saka, hindi ko alam guys kung buong cast yan. And malamig guys, magsuot tayo nito. At saka, minsan dito ko lang iniiwan yung mga mabilis ko lang suotin ba. Kasi nga wala man kami parang hanger dito na masampayan. So kaya iniiwan ko yung mga ganito ko dito sa kusina. So ayun, bukas hindi sila kakain ng mga ganun. Puro lahat ganun yung kakainin nila, kamote, purple yam, at yung parang gabi, mga tarol guys, mga ganyan. At saka yung kasaba. Hindi ko alam guys kasi 'di ba yung kasaba medyo makapal yung balat ng kasaba. Yun kasi dalawang klase yan meron dito. Yung isa ganun, tapos yung kasaba kilala ko. Pero hindi ko alam kung kasaba ba yun guys kasi maganda yung kasaba ni Didi. Kasi nga masarap gumawa ng 'di ba? Ng alupi o alupi saan, paano ba tawagin alupi guys, ayan yung picture, tapos yung lanson, gusto ko talaga gumawa ng lanson, favorite ko talaga ba, yung gunting wala man dito. So mamaya gagawa tayo ng kamote kasi may condense tayo, and ililipat ko yung condense sa lagayan na iba at ilalagay natin sa chiller dahil hindi naman marami ang gagamitin natin sa ating kamote delight. Butter lang naman sa kamote delight at yung condense. And today hindi ko alam kung matutuloy na kami sa aming pupuntahan dahil kagabi nakausap ko yung kuya at si ama dahil itong Dipak tinatawagan, hindi sinasagot. Kasi nga may guys, may in-order sila, 'di ba sabi ko sa inyo. So kaya ayun, at ready na daw, kukuhanin na daw namin doon. And let's see. Tingnan natin kung matutuloy kami kasi nga may mga pinapabili pa. Kasi nga ang kuya may favorite siya na sweets. Parang alam ko na ata yan ang favorite niya. At kung makakabili kami mamaya, bibili din tayo. Bibili din ako kasi gusto ko rin yan, parang yema yan. So bibili tayo and then may pinapabili siyang mga klaseng alcohol eh. Kasi nga, idediretso namin agad sa courier yun. Yung courier na magbabalot at ikikilos na nila kung magkano yun. So kung ano man ang mga pinapabili at then may pinapabili din yung bunso, yung tope, tapos yung gloves daw, basta something ganon. Plus pa yung kukuhanin namin na mga items sa inorderan nila na damit worth 8 kg at saka yung iba pang pinapabili nila. So ayun guys, minsan ganon yung ginagawa nila pag may mga gusto sila, nagpapabili sila and then courier, sila lahat bayad. And then, kami anuhin lang namin, i-process. Pero yung sila magpapadala sa amin, papunta dito, parang hindi possible. Kasi nga, alam nyo naman guys, and alam din nila napakahirap. Unless may kaibigan yung brother-in-law ko, pakikiusapan niya. So, magpapadala lang siya. Pero hindi naman every time, diba? Dahil syempre yung mga uuwi dito, may mga dala-dala din sila guys. At hindi naman na, diba, na magdadala agad kasi nakakahiya. So, ayun. At saka talagang magtiyaga na lang antay. Pero yung magpadala sila sa amin ng package at ganito yung laman. Bihira guys. Kasi nga yung brother-in-law ko, kung may kaibigan siya na pupunta doon para lang magbisita sa Amerika, kasi nga yung mga kaibigan ng brother-in-law ko, 'di ba? Halos talaga commander. So nagbabakasyon sila sa Amerika, nakikita sila ng brother-in-law ko. So pag-uwi, wala naman sila masyadong dala. So sayang lang din yung kanilang luggage kung hindi nila magamit. Kaya nung time na yun, nakapagpadala yung brother-in-law ko sa trolley niya nilagay ng guys, mga pagkain ni Johan at yung binigay niya sa akin at syempre kay Dipak. Kumbaga kung may chance, magpapadala din siya pero yung may pupunta doon at babalik dito, uuwi.
syempre limitado lang kasi hindi naman niya hawak yung kung anong mga dadalhin, di ba? So, ayun guys, at magluto na tayo. Anyway guys, papakita ko lang sa inyo, hinaan ko muna yung apoy, yung aking pagkain. Ako itong kakain. Yan. May miswa ulit, pero this time ang nilagay ko is broccoli. Ayan, kasi maglaylo muna ako sa pagkain Nepali, no? Dahil mas feel ko ata kumain ng ganito. Namnamin ko muna. Konti lang nilagay ko na miswa, guys. So, namnamin ko muna kasi sobrang miss ko ang miswa. Ayan, ang paborito ko ito, guys. So, ito yung aking uulamin and syempre kayuhan mamaya. And then, ayan lang natin. And of course, kay Deepak, ito yung ulam ni Deepak. Yung chicken curry. Syempre, lulutuan ko rin yung asawa ko. Since hindi siya makakain ng ganon, so ito yung kakainin niya. Luto na yan, guys. And pasado, alas 11 na dito, kakain na kami. Palutuin ko lang yung pagkain ko. Ayan. Guys, ilutuin ko to lahat. Gagawa tayo ng kamote delight. Yung kamote delight ko, iba itong kamote delight. Ito yung usually before, nung maliit pa kami, dito ko na lang itipil. Nung maliit pa kami, kain kami ito ilagay sa freezer. Maliliit yung kamote dito, guys. Meron namang malalaki, pero sinasabihan kasi ako ni Buwa na, Mila, wag kang bumili ng ano ha. Para makita nyo, guys. Wag kang bumili ng mga malalaking kamote kasi hindi yan maganda dito. Oo, guys, pag nilaga ko, yung mga malalaking kamote kasi, di ba? Yung pinipili ko yung katulad sa atin, pero kasi bihira lang yung kamote na matamis dito. So ito lutuin natin to lahat. Kamote delight, kakaibang kamote delight. Dalawang klase to, guys, ang binili kong kamote, oh. Kasi nga gusto ko itry. Pero since ayan na, naluto na since lutuin ko naman na siya, isang luto na lang lahat, busin natin. Kumusta ang inyong mga araw, guys? Nakaidlip ako. And si Mandira nandito kanina. Alam nyo ba? Meron na namang mamatay doon sa village. Village nila Ama. Nila Mandira. Nagtanong ako kasi may nakita akong nakapost. So, ayun, guys. Namatay daw sa blood cancer. Nagtataka ako, guys. Ang dami kaya, guys, dito na share ko lang na mga ganyang cases. Diba yung kapatid ni Buwa na bunso na taga doon din, biglaan din, guys, blood cancer din yung check. Bakit kaya? Nagtataka ako ba, guys? Bakit kaya marami ditong nagkakaganyan, blood cancer agad yung yung findings pag namatay? Kung hindi, alam nyo na, yun, blood cancer. Marami talaga. Yung kapatid nga ni Buwa, guys, sino ba mag-aakala? Ang lakas-lakas nun. Army. Kung si Deepak pa nga, sabi niya sa akin, yan yung isa sa mga tiyuhin ko talaga na masasabi kong matapang, na wala talaga siya pakialam kahit kanino. Tapos kung may gusto siya gagawin niya. Hindi siya natatakot. Army yun, guys. Once lang yun natulog dito. Pero that time, di pa ako nagbablog. Bunsong kapatid ni Buwa. So, nung time na yun, guys, biglaan din nung na-hospital siya. Na, ano ba yun? Yung, parang, ano ba yun that time? Parang COVID that time. Pero wala siyang COVID, Kaya, kanina, yun, napatanong ako kung ano ang sakit. Kasi kako, baka na naman diba? Nagpatiwakal. Tama bang word ko? Sabi niya, blood cancer. Sabi ko, Kanchi, bakit kaya ang dami? Kung si Mandira pa, trending naman ngayon yan, trending daw. So, ito lulutuin ko para sa dessert. Simple lang to, guys. Wala na maraming kung paano kami before magluto. Yun lang, tansyahin ko na lang. Siwan, guys, pag i-steam ko ito, hindi yan siya magluluto. Hindi yan siya kakain, guys. Kaya ganito ang gawin ko sa kamote. Para kakain siya. Tapos, maaga ako magluto para sa kanya. Kasi pag darating yung bata, gutom, may kakainin.
Tapos hindi siya nag-snack sa school. Depende kung type niya ang snacks, kakain siya. Pero kung hindi niya type, hindi siya kakain. Guys, habang pinapakuluan na natin yung kamote, ito yung lalagyan ko ng condense kasi ilalagay ko siya sa ref. So, meron namang guide, no? Naguguntingin dito. Kasi para easy, pag hindi ilipat, baka alam nyo na. Ayan. Wow, king ano. Tapos ilagay natin sa ref. Dami, no? Kung sobra, tansyahin ko mamaya. Ilagay natin kamote delight. Gumagawa kami sa bahay, tapos lagay namin sa freezer. Buksan natin ito mamaya-maya. Yung butter ko naka-ready na rin. And tikman natin to. Sarap. So, ayan guys, nakulo na yung kamote natin. Nagtuto ako ng butter sa microwave. Ayan lang natin. Siguro matamis ito kasi nag-yellow-yellow siya. Kuhanin ko lang ito. Oh, okay na. 1/4 kasi ito. So, 3 tablespoon lang naman yung ilalagay natin. Natatansya ko na siya guys kasi nagbe-bake tayo, diba? So, 1/4. Pero 3 tablespoon lang kailangan natin. The rest, ikikip ko. Yan, ilagay ko sa tinapay kung ano. Bukas. So, ayan. Ready na yung ating ingredients. So, habang mainit pa guys, mag-smash tayo ng ating kamote. Kabilis ng oras. Dito ko na lang siya smash. May spatula tayo, diba? Ano ba yan? Baka maano yung teflon natin. Ayan, lagyan natin to ng butter. Tansyahin na lang. Bakit noon? Kasi simple-simple, kung manood pa ako guys, ang daming ang daming ingredients na nila. May mga flour, may mga cream. Samantala noon, gawa sila sa bahay. Hala, ang sarap-sarap, napakasimple. Tapos, pwede nating kung may tira, gawa tayo ng kamote turon. Ayan. Yung puti, medyo siya, no? Medyo man siya matigas, pero hindi kagaya nito sa isa o sa yellow. Mabilis lang siya. Okay natin. Pang dessert na. Pero marami tayong magagawa, Marami tayong magagawa sa sa mga kamote. Kamote cube. Gawin ko yun ng spatula. Maganda yung spatula nito kasi matigas. After natin madurog, lagyan na natin maigi. Maganda tong spatula na to kasi matigas siya. Kung smash mo rin na ganito, pwede rin siya. Hindi lang 1 kilo, may higit 1 kilo to. Lagyan natin ng bata. Condense or lagyan ko isa pa kasi more than 1 kilo to butter pala, ang bango na. Condense, usin ko na lang ito, tansyahin ko rin. Pinigilan ko na lang kasi parang maabot dito.
Yes! Yes! Ito ang kamuti delight na lasa. Yes! Ayan, tapos i-flatten natin. Tapos, i-cling wrap natin at ilagay natin sa chiller. 'Di ba? Very simple. Susundin ko pa ba yung sa YouTube na kadami-dami niyang recipe? Sabi nga ni ate, yan lang kasi marami ng calories yan. Tingnan ko lang, si Johan hindi kakain ito, kakain siya. Kamuti delight, ni Inday Mila, tapos na. Ayan guys. Cover natin guys, ng cling wrap ko. Di ba guys? Nandyan. Ayan na guys. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Ayan ang kamuti delight. Lagay na natin sa ref. Kasi bibili pa ako ng kema. Mag-ano ako mag-meatballs. So ayan na yung meatballs ko guys. At parating yung anak ko. Tamang-tama lang ito. At luto na yung kanyang rice. Ito na yung mix ko sa aking meatballs. Nilagyan ko siya ng coriander. Ayan. Antayin na natin kung nandiyan na si Johan.